Kamusta, kamusta, kamusta? Namiss niyo ba ako? Namiss ko din kayo eh. Kahit isang araw lang akong hindi nakapagpadala ng kwento. Hayaan nyo. Heto't susundan na natin. Ako muli si Mang Kanora, ang pinakagwapong albularyo sa balat ng lupa. Heto't humihinga pa. Sa mga hindi nakakaalam ay may playlist na ako dyan sa channel ni Sir Paul. Simula hanggang sa pinakabagong mga kwento, hanapin nyo lang po. Magsisimula yan kung papaano ko nagsimula, kung papaano ko nakilala ang aking mentor, kung paano ko nakilala ang mga buhay pag-ibig ko, ang mga pinagdaanan ko, ang mga labanan, ang mga katatawanan at ang mga kabiguan. At heto na ang kasunod. Biglang-bigla ako noong gabi na iyon dahil biglang akong hinalikan ni Nena. Hindi ko inaasahan yun pero aaminin ko. Ang sarap sa pakiramdam ng hinahalikan. Take note ha, ng tunay na babae. Tapos ang ganda-ganda pa. Biglang-bigla rin ako noon kasi hindi ko akalain na ganun pala siya kaganda. Kasi nung makita ko siya noong sinasaniban siya, kaawa-awang itsura niya. Para siyang kahoy na naging tao. Grabe yung ginawa sa kanya nung kapre na yon. Naku, pasensya na bigla ako. Nahalikan kita. Hindi, ayos lang. Siya nga pala. Ako si Kanor. Alam ko. Salamat talaga sa ginawa mo ha. Ikaw lang ang nakatulong sa akin. Akala ko katapusan ko na. Swerte mo. Napadpad ako dito sa baryo ninyo dito sa Gentry. Magpasalamat ka rin kay Manong Al. Siya ang nagsabi sa akin ng kalagayan mo. Saan ka galing? Ang dami mong sugat ha. Ang dumi mo. Teka, huwag mo smihing. Ayos lang ako. Huwag ka mag-alala. Kasama to sa trabaho ko. Mabuti pa halika sa loob. Gagamutin kita. Hindi na. Kailangan ko na ring makauwi. Gabi na. May trabaho pa ako bukas. May mga deliver pa ako ng manok sa ibang lugar. Ganun ba? Naku, hindi man lang ako nakapagpasalamat sa iyo. Iyaan mo na, ayos lang yon. Babayaran na lang kita. Hindi ako nagpapabayad. Ang tungkulin ko bilang albularyo ay hindi binabayaran. Bukal sa loob ko ang ginagawa ko. Kasama ito sa tungkulin ko. Pwes, dito huwag kang tumanggi. Magkita tayo sa bayan ng 13. Sa susunod na araw. Ililibre kita ng pagkain doon. Hindi ka pwedeng tumanggi. Nabigla naman ako, Sir Paul. Anong ibig sabihin niya? Date? Siyempre, noong mga panahon na yun, hindi naman bago sa akin yung mga ganyan. I mean bago. Pero ibig kong sabihin, alam ko na naman yung mga ganyang kalakaran. Pero sa mga sandaling yun, asyumero pa lang naman ako eh. Kasi ayaw mo ba? Kung ganun, hindi, gusto ko. Sige, sa susunod na araw. Hindi sa bukas ha, sa makalawa, tama? Oo, magkita tayo doon ng 4:00 ng hapon. Doon sa may bandang munisipyo ha. Doon na lang tayo magkita. Sige. Salamat. Salamat din, Kanor. Salamat. Sige na. Umalis ka na. Hintayin kita makaalis. Hindi, mauna ka na sa inyo. Hindi, ikaw ang malayong pupuntahan. Andiyan lang ang bahay ko, nasa tapat. Walang mangyayari masama sa akin dito. Ay, sige na nga. O siya, paalam. Mag-iingat ka ha. Ikaw ang mag-ingat. Magkita na lang tayo. Sige. Iingat ka. Oo na. Mag-iingat na nga ako. Sumakay na ako ng motorsiklo ko noon at nakangiting umalis doon sa baryo na yon. Madaling araw na nang makabalik ako ng Ternate. Nakangiti ako noon. Masaya sa pakiramdam kasi muli akong nakatulong. Kasabay noon, naintindihan ko na rin kahit papaano kahit konti
yung pinagmula ng kapangyarihan ko. Grabe rin pala yung pinagdaanan ng diwatang kulay puti na yon. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit gusto niyang makatulong ang kapangyarihan niya. Dahil ultimo nasa kaharian niya, tinraidor siya. Bukod naman doon, masaya rin ako dahil meron akong bagong kakampi. Ewan ko kung may tuturing ko bang kakampi yun. Ang mahalaga, alam kong nasa panig ko siya. Alam kong nasa kamay ko siya at magagamit ko siya para makatulong sa akin na makatulong din sa iba. Yun nga yung tinutukoy ko na kapre. At panghuli, nandyan si Nena. Bonus na lang siya. Masaya ako dahil natulungan ko siya at masaya rin ako na makikita ko siya sa susunod na araw. Nagpahinga muna ako noon dahil kinabukasan may gagawin pa ako. Ginawa ko lang ang mga normal kong trabaho at kinabukasan, sakto, wala akong masyadong gagawin. Inisikaso ko lang yung mga alaga kong manok. Pinakain, nilinis. At kinahapunan, excited na excited ako dahil kinahapunan, yun na nga yung oras na magkikita ulit kami ni Nena. 3:00 pa lang ng hapon umalis na po ako ng Ternate. Suot ko noon yung pinaka pangmaangas kong damit, yung pinaka pogi kong damit. Nagpabango nga rin ako noon Yung pabango na yon, kay Kuya Poncho pa. Ang sakit sa ilong pero yun lang yung available Miski nga yung damit ko, kay Kuya Poncho rin yun. Gaganda kasi ng mga damit niyang naiwan sa akin Kaya Poncho, wag mo akong mumultuhin Yun ang sabi ko noon Sakto 4:00 ng hapon nakarating po ako doon sa munisipyo ng Trece Martires. Medyo malayo-layo po yung sentro ng Trece kumpara sa Trece Martires na napuntahan ko noong unang mga kwento. Baka po kasi isipin nyo, magkalapit lang malayo po. Hindi naman po nagtagal. Nakita ko na rin po si Nena. At kagaya ng inaasahan, ang ganda-ganda niya. Nakasuot siya ng puting bestida. Para bang nagliliwanag din siya. Ang ganda niya. Literal. Kulang lang nga lang magmistulan siyang diwata Angat na angat yung ganda niya sa ibang mga babae naglalakad doon. Lalo pa, nang ngumiti siya at humarap sa akin. Pagkatapos noon patakbo pa siyang lumapit sa akin. Kanor, buti nakarating ka. Kanina ka pa? Kararating ko lang din Akala ko hindi mo ako sisiputin. Hindi mangyayari yon. Ikaw ang nag-aya I-parking mo muna dyan yung motorsiklo mo. Maglakad-lakad na lang tayo. Maraming pwedeng pasyalan dito at makakain. Talaga? Wala kasi akong kaalam-alam sa mga ganyan Pero sige tara, halika. Maglakad-lakad nga tayo. Sir Paul, first time ko lang maranasan yun. Yung ganong pakiramdam. Yung gumala. Yung magpunta sa magagandang lugar. Dati kasi noong bata pa ako, hindi ko naman talaga naranasan yun. Sabi ko naman sa inyong buong buhay ko, nasa taas lang ako ng bundok sa kagubatan. Kasama ang pamilya ko at tahimik na namumuhay. Unang beses ko lang din makakita ng mga ganoong klaseng lugar. Ang ganda palang pagmasda ng magagandang lugar sa gabi. Nagliliwanag, ang daming gumagalang tao, ang sarap sa pakiramdam, ang gaan. Idagdag mo pa na may kasama akong babae na kay ganda-ganda rin. Kanor, kukunin ko tong pagkakataon na ito para makapagpasalamat sa iyo ng formal sa ginawa mo sa akin. Kung di mo ko tinulungan baka nawala na ako sa mundong ito. Kaya utang ko ang buhay ko sa iyo. Kahit wag mo sana akong tatanggihan, ililibre kita ngayon. Ha? Naku, hindi. Ako ang taya. Ako ang lalaki. Hindi. Sa panahon na to, hindi na yun uso ngayon. Isa pa, pasasalamat ko sa iyo ito. Tsaka huwag kang mag-expect. Hindi naman kita dadalhin sa mamahaling kainan. Dito lang tayo sa labas, no? Ito lang ang kasya sa baon ko Ang akin lang makapagpasalamat ako sa iyo. Bukal.
Tapos eto, makapag-gala-gala na rin dahil netong mga nagdaang buwan, talagang nagkaroon ako ng problema eh. Problema? Meron kasi akong nobyo. Pagkasabi nun ni Nena, para bang may kumurot sa puso ko. Ano to? Heto na naman ba? Naknang teteng. May nobyo ka pala eh. Hindi, mali ka ng pagkakaintindi. May nobyo nga ako, pero niloko niya ako. Nalaman ko na yung best friend ko, sila pala. Ang tagal na pala nilang ginagawa sa akin yon. Kaya pala pag magkasama kami may iba silang mga tinginan, akala ko close lang din sila. Yun pala. Meron na silang ginagawang kababalaghan. Dahil doon talagang na-depress ako. Kung ano-anong ginawa ko sa sarili ko noon. Hindi ako kumain, hindi ako nakapag-aaral ng maayos. Buti nga kahit papaano nakapasa ako sa taon na ito eh. Ayun, question ko ang Diyos. Hindi ako nakapagsimba, hindi ako nakapagdasal. Basta, ang dami kong ginawa sa sarili ko noon na hindi ko naman ginagawa. Halos magkasakit na nga rin ako tapos dumating yung punto na yun nga may nagbago na sa akin. Hanggang sa sinapian na nga ako nung kapre. Gusto niya akong dalhin doon sa mundo niya. Asawahin. Tapos buti dumating ka. Alam mo, yan ang pinakamalaking pagkakamali mo. Ang mga masasamang nilalang, engkanto, aswang, spirito, demonyo, o kung ano pa mang mga nilalang na masasama, ang pinaka nakakapang-akit sa kanila ay ang depresyon, kalungkutan, problema ng tao, lalong-lalo na yung paghiwalay niya sa Diyos, katulad ng ginawa mo. Yung pag-question mo, dahil doon, kinapitan ka ng mga negatibong elemento, dahilan kung bakit mas lalong naakit sa'yo yung kapre na yun. Buti nga, nakaya ko yung kapre. Kaya simula ngayon, magbalik ka sa paniniwala sa Diyos. Magdasal ka, magsimba ka. Iyan naman talaga ang sinisimulan kong gawin ngayon. Tama yan. Naglibot-libot pa kami ni Nena doon. May perya pa nga sakto eh. Naglaro-laro kami, sumakay kami sa mga rides. Para talaga akong bata na inosente. Masarap sa pakaramdam. Ang saya. Ang dami rin naming kinainan. Lugaw, mga tinapay, tusok-tusok. Hanggang sa maya-maya. Kumakain ka ba ng ihaw-ihaw? Oo naman. Ayun o, parang bagong tayo lang ata yun o. Madalas ka ba rito? Hindi ako madalas dito, pero araw-araw halos dito ako dumadaan kasi malapit lang dito yung eskwelahan ko. Kaya sigurado ako na ngayon ko lang nakita yung ihawan na yon. Tara, halika. Tara. Lumapit kami doon sa ihaw-ihaw na parang kasisimula pa lamang. Kalalatag pa lang nung mga ihaw-ihaw na paninda, yung uling pinagbabaga pa lamang. Tapos parang kararating lang din nila kasi pawis na pawis sila. Pero sa hindi ko malamang dahilan, bigla akong nakaramdam ng hindi tama. Para akong kinabahan. Para ba akong kinutuban? Bago lang po kayo dito, kuya? Oo. Ngayong araw lang. Pili ka na, iha. Dahil buena mano ka namin, libre nang pipiliin mo lahat. Basta wag lang marami ha, sakto lang. Talaga po, kuya? Oo naman. Sige na, mamili ka na. 3 lalaki po ang nag-aasikaso doon sa ihawan. Nasa pinakasulok lang din sila. Malayo kumpara sa ibang mga nagtitinda. Lumapit naman ako kay Nena. Pumipili lang siya ng kanyang mga ipapaihaw. May barbecue, may isaw, may Betamax, merong Adidas, may taba ng baboy, may maskara, may ulo ng manok, at kung ano-ano pa. Mabango, masarap, kahit alam mong hindi pa luto. Tapos tinignan ko rin yung 3 lalaki. Isang may edad at 2 binata.
Nang makapili si Nena, pinagmasdan ko ng maigi yung mga barbecue. Hilaw pa ito, oo. Pero base sa amoy, sa itsura, parang normal ito. Ang turo sa akin ni Kuya Poncho, kung may pagkain sa harap mo at bigla kang nagduda, isa lang ang paraan para makisiguro. Gumamit ka ng kalamansi. Sa paraan na yun, makikita mo ang tunay na anyo ng pagkain. Sa mga hindi nakakaalam, meron kasing mga aswang na madalas mambiktima. Ang ginagawa nila, magluluto sila ng pagkain. May lahok na baboy, normal ang pagkakaluto. Pero ang hindi mo alam, maaari nila itong nilahukan ng karne ng tao. Maraming dahilan kung bakit nila ginagawa yon. Una ay para biktimahin ka. Pangalawa, mas madali kasing lagyan ng kapangyarihan ng aswang yung karne ng tao kumpara sa karne ng hayop. Sa pamamagitan noon, mas masasarapan ka sa luto, malamang babalik-balikan ka. Pangatlo naman, gusto nilang manghawa. Marami pang ibang dahilan. Pero base kay Kuya Poncho, yung tatlo daw na iyon ang pinakamadalas niyang maengkwentro. Ako, dahil baguhan pa nga, mahina pa ang pang-amoy. Meron daw kasi mga albularyo na kahit hindi napatakan ng kalamansi, alam na daw kaagad nila na yun nga, luto nga raw ng aswang yun. May lahok ng karne ng tao o kung ano-ano pa. Pero ako, wala pa akong kamalay-malay noon. Miski nga si Kuya Poncho, kahit magaling, isa raw yun sa kahinaan niya. Kaya gumagamit pa rin daw siya ng kalamansi. Ang problema ko noon, Sir Paul, hindi naman ako handa. Wala akong kalamansi. Tapos nagsimula pang ihawi nung lalaki yung mga napili ni Nena. Kumili siya ng isaw, hotdog, barbecue, tapos mga taba ng baboy. Ako naman, hindi ako mapakali noon, hindi ko alam ang gagawin. At hindi po nagtagal, naluto na rin po yung mga inihaw. Manong, pabalot na lang po. Doon na lang po namin kakainin. Ganun ba? Sige. Buti ay hindi po nag-react si Nena. Sumunod lang siya sa akin. Ako na ang nagdala ng mga inihaw. Nena, may palengke ba dito? Oo, doon. Halika, dali. Bukas pa kaya? Bukas pa yon. Bakit ba? Saglit lang, halika na dito, dali. Takanta man walang nagawa si Nena. Hawak-hawak ko ang kamay niya. Mabilis kaming tumakbo papunta doon sa palengke at mabutit malapit nga lang. May mga sarado na pero may mga bukas pa rin naman. Agad ako nagpunta doon sa mga gulayan. Bumili ng isang supot na kalamansi. Marami. Nang hinam pa nga ako ng kutsilyo doon sa tindere. Si Nena, takanta. Ano ba kasing ginagawa mo? Hindi ako nagsalita bagkos, naghiwa ako ng maraming kalamansi. Tapos tumakbo kami sa bandang dulo noong palengke sa may sulok. Nilatag ko yung mga inihaw. Mainit-init pa ito. Mabango, masarap, nakakagutom. Pero isa-isa ko itong pinataka ng kalamansi na pinaghihiwa ko. Ano bang ginagawa? Natigilan si Nena nang mapansin niya na yung ilan sa mga inihaw bigla pong nanginig, biglang nagbago ng anyo. At mula sa mabangong amoy, bigla pong bumaho ang amoy nito. Nakakasuka, ang sakit sa ilong, nakakasikmura. Amoy bulok, amoy malangsa. Tapos nakakita kami doon sa isang parte ng barbecue. May nakatuhog na tenga ng tao. Mapapatili nga sana si Nena noon pero tinakpan ko ang kanyang bibig. Nena, kumaingay. Anong nangyayari? Bakit may tenga ng tao? Bakit nagbago yung ibang mga... Shh! Huwag ka maingay. Malamang, yung mga lalaki nagtitinda doon ng ihaw-ihaw, mga asong yun. Mabuti pa, ihatid na kita sa inyo. Babalikan ko sila.
Ha? Anong gagawin mo? Sasamahan kita. Hindi pwede, Nena. Delikado. Hindi, sasamahan. Hindi nga sabi pwede. Makinig ka. Kung mga aswang yun, mas mahihirapan akong kalabanin sila kung nasa tabi kita. Naintindihan mo ba ako? Hindi na po nakapagsalita pa si Nena. Hinatid ko na siya pabalik sa kanila sa may gentry. Total malapit na lang din naman. Kanor, mag-iingat ka ha. Balitaan mo ko kung anong mangyayari. Sige. Kanor, mag-iingat ka. Nagulat ako nang hinalikan ako sa pisngi ni Nena. Pagkatapos nun, umalis na rin ako kaagad. Seryoso ako noon. Unang beses ko lang makainkwentro ng ganoon. Mga aswang na taong-tao yung itsura. Pero teka, mga aswang ba sila? Maaring hindi. Maaring oo. Maaring napag-utusan lang sila. Maari ding nagpapanggap lang sila. Base kay Kuya Poncho, merong mga aswang na kayang-kayang mag-itsurang tao. Kayang-kayang itago ang kanilang presensya, amoy. Lahat kaya nilang itago. Kaya nilang magpanggap na tao sa harap ng mga tao. Maghintay ng tamang pagkakataon para makapambiktima. 10:00 na ng gabi nang makabalik ako ng 13 Martires. Konti na lang ang mga tao nito. Madaling-madali nga ako noon kasi kako baka may mabiktima sila o kung ano pa man. Pero importante makabalik ako. Nakita ko na nandoon pa rin yung ihawan. Walang tao doon sa pwesto nila kasi bukod sa sulok ito. Ang layo nito, sasadyain mo pa talaga para mapuntahan. At dahil bago pa nga, siguro nangangapa pa rin yung ibang tao at alam mo yun, mahirap magtiwala sa mga bago. Tama lang kako doon. Mula sa malayo, pinagmamasdan ko lamang sila. Lumipas sa mga oras wala pa rin silang customer. At pagsapit ng 11:00 ng gabi, nagsimula na po silang magbalot-balot. Tama-tama, may plano ako. Susundan ko sila. Mabilis po silang nakapagbalot-balot, Sir Paul. Silang 3 pa rin noon. Umalis sila doon sa pwesto nila at ako, mula sa malayo ay sinundan ko sila. Napag-alaman ko na meron po silang owner-type jeep. Doon nila inilagay ang lahat ng gamit nila. Yung mga hindi naluto na ihaw-ihaw, yung mga uling, yung ihawan. At pagkatapos, nagsimula na silang bumiyahe. Buti kamo, sumaktong malapit lang yung tricycle ko kung saan nakaparking yung owner nila. Kaya madali akong nakasampa at madali ako nakasunod sa kanila. Ginawa ko ang lahat para hindi nila ako mahalata. Paliblib na ng paliblib ang lugar na pinupuntahan namin noon. Kung hindi ako nagkakamali, papuntang Indang na yon. Mabuti nga, may mga nakakasabay pa kami at nakakasalubong na mga sasakyan. Kaya kahit papaano hindi po nila ako nahahalata. Ngunit, nang lumiko sila sa isang likuan na hindi nasakop ng main road, doon na po nagbago ang ihip ng hangin. Bandang Indang po ito, liblib na lugar. Yung daan po ay rough road. Pero kahit lumiko na sila, ako, hindi mo na ako lumiko. Mahirap na. Naghintay pa ako ng ilang minuto. Siniguro kong mauuna muna sila. At makalipas siguro ang ilang minuto, dumiretso na rin po ako, Sir Paul. Liblib ang daan na iyon. Puro puno lamang ang makikita. May ilog pa nga ako na dinaanan. Walang kabahayan. Walang ibang mga tao. Kung tama ako, siguro mag-aalas 12 na ng gabi yun. Kinakabahan ako. Hindi talaga tama Tama ba ang pagsunod ko doon? Hindi po nagtagal. Nakita ko na sa wakas ang owner na ginamit ng mga lalaki. Malayo yun kaya hininto ko na rin ang motorsiklo ko para hindi nila marinig ang aking sasakyan. Nakita ko na merong bahay doon sa dulo ng daan. Luma na ito at merong nakasinding ilaw sa loob. Ibig sabihin, may tao doon. Ipinarada ko ng maayos ang aking sasakyan. Itinapat ko pabalik para kung sakaling magkatakbuhan, madali akong makakasakay, makapagmamaneho pabalik.
Palihim at dahan-dahan akong nagpunta doon sa bahay ng mga aswang. Pero ang pinagtataka ko, walang amoy ng aswang. Walang masangsang na amoy. Walang mabaho. Normal itong bahay. Hindi rin ako nakakaramdam ng presensya ng aswang. Ano bang nangyayari? Sumilip ako sa bintana. Doon ko nakita ang 3 kalalakihan. Isang matanda at 2 binata. May isang dalaga rin sa loob at may isang nanay. Parang isa silang pamilya. Dalawa sa inaasahan ko. Nakita ko sa mga mukha nila na parang kay lulungkot nila. Para bang hindi sila masaya. Ngunit isang katangahan ang nagawa ko. Aksidente ako nakatapak ng isang bagay. Dahilan para makagawa ng ingay. Lahat sila napalingon sa direksyon ko. Nabigla naman ako noon sa bilis ng pangyayari. Wala na ako nagawa. Hinanda ko na lamang ang sarili ko. Sa pagkakataon na yun ay handa ako. Dala-dala ko sa motorsiklo ko yung aking itak at sa pagkakataon na yun, sinukbit ko yun sa aking damit. Umatras ako ng ilang hakbang tapos sinintay ko silang makalabas. Humarap sa akin yung 3 lalaki. Yung tatay, yung 2 binata. Nasa likod nila yung 2 babae. At sa pagkakataon na yun, nagpalit kaagad sila ng anyo. Ang papangit ng mukha nila, aswang sila. Tipikal na aswang. Anong ginagawa mo rito? Kayo, anong ginagawa ninyo? Bakit kayo nang bibiktima? Itay, siya yung bumili sa atin kanina. Yung may kasamang babae. Oo nga no. Papaano mo nalaman yun? Kapal na mukha mong sundan kami rito. Hindi na ako pinatugon pa ng mga aswang. Sinugod po nila ako, Sir Paul. At hindi ko inaasahan na mabilis at magaling silang makipaglaban. Mas magagaling at mas malalakas sila sa mga unang aswang na nakaharap ko. Hindi sila mga tipikal na aswang. Sigurado ako doon. Magagaling silang makipaglaban. Partikular yung mga lalaki kasi sila lang naman yung humarap sa akin. May koordinasyon yung mga atake nila. Hindi man sila yung pinakamabibilis. Kalkulado ang bawat galaw nila. Kung may aatake, may dedepensa naman. Kung may matatamaan at maaalanganin, may handang tumingin para dumepensa sa kanila. Ang galing talaga ng pakikipaglaban at estilo nila. Sunod-sunod. Ilang ulit na rin akong natatamaan ng kanilang mga atake. Kalmot dito, kalmot doon, suntok dito, suntok doon. Sipa at tadyak. Samantala ako, hindi pa ako nakakatama ni isa sa kanila. Seryoso lang silang 3. Napakahusay. Samantalang yung mag-ina na nandoon sa likod, magkaakap pa lang at pinanonood yung mga lalaki sa pamilya nila. Ang bilis kong hiningal noon. Hindi na pwede to. Hindi kayo madaan sa santong paspasan. Dadaanin ko na lang kayo sa santong dasalan. Dahil nahihirapan na ako sa kanila, kailangan ko nang gamitin ang puting kapangyarihan ko. Huminga ako ng mabilis at walang ano-ano. Pinalabas ang enerhiya na yon. Kitang-kita ko sa mga aswang na nagulat talaga sila. Napahinto nga sila napaatras. Habang ako, sa sandaling panahon ay nanumbalik ang aking lakas, ang aking pagod at yung mga sakit at kirot na nararamdaman ko. Pansamantalang nawala. Sumugod na ako agad, Sir Paul. At sa pagkakataon na yon, yung galing nila sa pakikipaglaban, yung koordinasyon, yung lakas sila bilang aswang. Walang nagawa sa abilidad na meron ako doon sa puting kapangyarihan ng diwata. Nabaliktad ang sitwasyon kahit 3 sila. Yung isang binata napatalsi ko. Yung pangalawa ganun din. Habang yung tatay naman nila, napatalsi ko. Hindi ako pwedeng huminto. Nasimulan ko na kaya tumakbo ko papunta sa direksyon noong tatay. Itatara ko na ang sandata ko sa kanyang dibdib. Tutuluyan ko na siya ngunit. Sandali!
Hindi sila tunay na mga aswang! Mga albularyo sila! Humarang yung dalaga. Yung patalim na sana'y tatarak na sa dibdib niya. Nahinto. Butit napigilan ko. Butit mabilis ako. Nakatutok lang ito sa mukha noong dalaga. Pag mapatayin ang itay ko. Albularyo sila, albularyo kami. Pero ginawa silang mga aswang. Inuutusan sila mambiktima ng mga tao dahil papatayin nila kami. Parang awa mo na, itigil mo yan. Natigilan naman ako, Sir Paul. Hindi ko malamang dahilan. Ewan, parang kinutuban din ako bigla. Anong ibig mo sabihin? Mabilis pong nakapunta sa likod na iyon yung dalawang binata para alalayan ang kanilang ama. Lumapit naman yung matandang babae. Iyo, albularyo ka rin, tama? Mga albularyo rin kami. Albularyo kaming buong magpapamilya. Pero may nakatalo sa amin. Isang makapangyarihang aswang. Binaba ko ang aking sandata, Sir Paul. Kasabay ng pagbabagong anyo ng tatlong lalaki, balik sila sa anyong tao. Hindi kami tunay na mga aswang. Albularyo kami. Ginawa lang kaming aswang, kaming tatlo lang, ng mga lalaki kong anak. Ng isang makapangyarihang aswang na nakatalo sa amin. At siya rin ang nag-uutos sa amin na magtinda ng ihaw-ihaw na may lahok na karne ng tao. Natalo niya kami at binigyan niya kami ng pagkakataon para mabuhay kapalit noon. Wala kaming magawa. Sumunod kami dahil gusto ko pang mabuhay. Di ko gusto ang ginagawa kong ito. Pero wala akong ibang pagpipilian. Sa mga sandaling yun, doon ko lang din napansin na yung mga atake na ginawa niya sa akin, kasama ng mga anak niya, pamilyar. Kasi ganun yung mga tinuro sa akin ni Mang Domeng, pati ni Kuya Poncho. Mga galaw yun ng pang-albularyo. Pero syempre dahil aswang nga, nadagdagan na ito. At paano ko naman kayo paniniwalaan? Paano ko makakasiguro nagsasabi kayo ng totoo? Ano oras na? Madaling araw na, Ama. Sakto, darating siya. Marunong kang magtago ng presensya, Amoy. Marunong. Darating dito yung sinasabi ko makapangyarihang aswang. Magdadala siya ng mga panibagong ihaw-ihaw na karne na ibinebenta namin. Malalaman mo na nagsasabi kami ng totoo. Mabilis po ang mga nangyari. Pinatago nila ako doon sa likod ng bahay nila. Silang pamilya naman, nagtungo lamang sa loob at maya-maya lamang, nakaramdam ako ng napakasamang enerhiya. Isang magarang sasakyan ang pumarada doon sa harap ng bahay ng mag-anak. At bumaba doon ang isang babae. Mayaman, matanda, halatang may sinabi sa buhay. Pero alam ko na isa siyang aswang. Hindi niya ito tinatago. Pinapakita niya pa talaga at pinaparamdam. At masasabi ko na malakas siya. Hindi siya basta-basta. Para siyang kalibel ng hari o pinuno ng mga aswang na nakalaban namin. Si Bangsud, yung hari o pinuno ng mga sungab. Pero sa pagkakataon na yun, ibang-iba siya. Kasi mayaman siya. May sinabi sa buhay. Posible pala yun, mayamang aswang. Dire-diretso lamang yung babae na iyon. Pumasok ito sa loob. Sinalubong naman ito at inasikaso ng pamilya na iyon. Anong nangyari sa'yo, Rudy? Wala ho. Napalaban lang ho kami. Napalaban kanino? Wala lang ho. Mga normal lang ho na tao. Siguraduhin yung hindi kayo nabubulilyaso. Hindi ho, Madam Cynthia, hindi ho. Cynthia ang pangalan ng matandang babae. Yung aswang. Nagdala ko ng panibagong ihaw-ihaw. Kamusta ang unang gabi ninyo sa pagbebenta?
Wala akong masyadong bumili. Isa lang ho. Isa? Anak ng... Nakita kong nagbago ng itsura yung aswang na yun. Siguraduhin yung lalakas kayo. Siguraduhin yung makakapanghawa kayo. Siguraduhin yung babae yung mahahawaan ninyo. Kailangan ng mga anak ko na mga bagong maaanakan. Nang sisidla ng kanilang magiging anak. Siguraduhin nyo ring maganda yung mga malalahian ninyo. Takot na takot yung pamilyang yun. Hindi sila makapagsalita. Yung Cynthia naman, yung aswang, nakakatakot din. Bumalik lang ito sa regular niyang mukha. At pagkatapos, padabog na lumabas doon sa bahay na iyon. At bago pa isara ang pinto, sinasabi ko sa iyo, uubusin ko ang pamilya mo, Rudy. Nagmakaawa kang buhayin ko kayo. Kaya panintigan mo. Umalis lang yung matanda. Sumakay siya ng sasakyan. Tapos yung driver niya, may binaba na mga, yun nga, tray na mga ihaw-ihaw. Tapos umalis yung sasakyan. Yung pamilya, lalo na yung mga babae, iyak ng iyak. Yung Rudy, yung dalawang binata, problemadong. Ako naman ay pumasok sa kanilang bahay. Nasabi ko talaga sa sarili ko noon na mukhang hindi nga sila nagbibiro. Lalo na nung makapasok ako sa loob, nakita ko na yung bahay nila. Puro pang albularyong gamit. Nilapitan naman ako ng dalaga. Ano? Naniniwala ka na ba? Mga albularyo kami, tumutulong kami sa mga nangangailangan. Kaso, 2 buwan ang nakakalipas. Merong mga humingi ng tulong sa amin, mga kakilala namin na empleyado nung Cynthia na yun. Nakasya doon nga sa mansyon ng Cynthia. May mga dinadalang kabataan. Pinapatay daw di umano kasi mga aswang araw yung mga tao doon. Tinulungan naman sila nila tatay, Kuya Dem at Kuya Ivan. Kaso hindi inaasahan nila tatay na napakalaki at napakalakas pala ng angka na yun. Muntik na silang patayin ng gabi na yun, pero nagmakaawa si Itay na gagawin ng lahat para lang buhayin silang 3. At yun nga napagkasunduan nila. Ginawang aswang, sila tatay at ang 2 kuya ko. Sila ang magpapakalat ng mga inihaw na may karne ng tao na dinasalan ni na Madam Cynthia. Babae ang gusto nilang biktimahin. Dahil naghahanap daw ng maaanakan yung mga anak na lalaki ni Cynthia. Lumapit po yung nanay at niyakap si Mariana. Tulungan mo kami. Hindi na namin alam ang gagawin namin. Mga simpleng albularyo lang naman kami na gustong tumulong. Parang awa mo na, tulungan mo kami. Huwag po kayo mag-alala. Tutulungan ko po kayo. Sa abot ng aking makakaya, pangako po. Pagbabayarin ko po sila. Sir Paul, mga tagapakinig, dito na lang po muna ha. Ipagpapatuloy natin ang kwento sa susunod. Sino nga kaya yung Cynthia na yun? Matutulungan ko nga ba talaga ang pamilya na iyon? Nakakaawa si Marian, ang ganda niya kasi ang cute hindi. Ang pamilya na yun. Kasi katulad ko silang albularyo pero minalas sila. Abangan niyo ang susunod na kwento. Bagong paglalakbay na naman. Bagong babae bagong kalaban na naman. Magkaroon na kaya ako ng bagong pag-ibig? Ano ba to? Diyos ko, manalo kaya ako sa laban na ito? Abangan.
kung umabot ka sa parte ng video na ito, ay nagpapasalamat ako sa iyo. Pero bago yan, shoutout muna sa mga naunang mag-comment kahapon. Kay Dalia Rodriguez, kay Inzorowiz Pogi, kay Ninang Dimple Sumi, kay Mare, kay Nela Abadon, Imelda Reyes, at kay Arlene Joy Laurea. Batiin ko na rin sila Rochelle Modin, Nels Busarang, at kay Mads Caballo. Salamat sa inyo. Sana nagustuhan niyo ang kwento natin sa araw na ito. Panibagong adventure na naman kay Mang Kanor. Ano nga kaya ang mga susunod na kwento sa kanyang mga pambabaeste, sa kanyang mga karanasan, sa kanyang mga kababalagan na karanasan, sa kanyang pagiging magaling at poging albularyo. Anyway, yun lang po muna ang kwento natin sa araw na ito. Sana po nagustuhan nyo. Ako po si Paul, ang boses sa likod ng Dear Sir Paul. Maraming salamat po. Abangan nyo po ang mga kwento natin araw-araw. At kung gusto nyo ma-shoutout, comment po kayo sa mga stories natin. Usually, mga unang comments yun ang mababanggitin ko. Maraming salamat po.